Nako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mayroon po tayong 7 tatalakayin sa araw na ito, mga kababayan. Lumagpas lang yung bilang. Kasi 14 yung materyales na gagamitin natin. Dito ho sa channel natin, mga kababayan, hindi po tayo mag-uumpisa kung wala tayong mga pagkukuhanan ng impormasyon, kung wala pong mga ibinabalita sa mainstream media. Bakit to? Kailangan legit po yung mga ibabalita natin, hindi po yung gawa-gawa kagaya ng mga DDS. Umpisahan natin, mga bossing, Chief Amo, sir, dito kay Royima Garma. No? Ipinaaresto, mga kababayan. Ipinaaresto na ho, mga boss, Chief Amo, sir. Ito pong si Royima, ay si Marcoleta yan. Sandali lang. Hindi si Marcoleta ang arestuhin. Ipinaaresto na nga po, mga kababayan, itong sabi ho, syuta ni dating Pangulong Duterte. Wala pong iba kundi si Royima Garma na ang sabi po ni Montulfo, bay, syuta mo yan? Oo daw. Ay, sabi ng dating Pangulong Duterte, di man maganda bay. sabi ni Montulfo, di man maganda bay. Kasi kapag hinuhubadan, censored, kapag ginaganon daw, naka-uniforme, ayos na ayos daw, sabi daw ho ni dating Pangulong Duterte, kaya iba ang taste, no? Yun yung urge daw ng dating Pangulong Duterte ayon kay Montulfo. Ngayon, drug war, whistleblower, Royima Garma, 4 na iba pa, ipinaaresto na PNP. Basahin natin, ha? PNP confirms arrest warrant for Garma, kinumpirma ng Philippine National Police na ipinaaresto na ng korte. Ang dating PCSO General Manager at Drug War whistleblower na si Royima Garma. Kasunod ito ng inilabas na warrant of arrest ng Mandaluyong RTC Branch 279 para sa kasong murder laban kay Garma dahil sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Huwag kayong mag-alala, Garma pa lang ho yan. Alam ko meron kayong isang warrant of arrest na inaabangat at hinihintay. Ilang araw na lang yun, baka isang araw na lang at 30 na ho dyan sa Pilipinas. Alam ko kung sino yung warrant of arrest na inaabangan nyo. Siguro ilang araw na lang, it's either bukas sa 1 or baka October 5, magulantang tayo. Biglang isa-serve yung warrant of arrest. Doon sa iniintay nyo. Hula lang natin yun, mga boss, ha? Sabihin ko naman sa inyo, lagi wala tayong mga puting ahas dito. Lahat hula lang, mga kababayan. No? Base lang po doon sa pagkakasunod-sunod ng mga nagaganap po sa politika, mga boss, Chief Amo, sir. Duktong ko pa to. Kakasuhan din si Garma ng frustrated murder, patay. Yari. Napauwi ito Kung di ako nagkakamali, mga bossing, na-vlog na natin ito. At si Garma daw ay humihingi ng asylum sa Estados Unidos. Ang kaso nga ho, mga kababayan, wala. Ayun, laglag. So mga bossing, sa tingin nyo, mga kababayan, sino yung isa pa na humihingi ng asylum na ang tingin ko ay magagaya din po dito kay Royima Garma? Sa tingin nyo, sino? Kapag kaho kasi mga ganyan, mga kababayan, kasinungalingan ang idinahila mo sa kanila, hindi katotohanan ang idinahila mo sa kanila, nako, wala pong patutunguhan yung paghingi mo ng asylum. Kailangan kumpleto, konkreto at totoo yung sasabihin mo. Hindi kagaya ni Roque. Si Akla daw. Si Chris Angel naman. Roque, ang tawag. Nasabi ko tuloy, Akla. Hindi kagaya nung kay Roque ho. Kasi mga kababayan, tinapa yung kay Roque. Ang sinasabi, kesyo daw po, ginigipit siya ng pamahalaan o ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya daw ho siya ay hinahunting sa Pilipinas. Ang katotohanan, meron siyang hindi mga maipaliwanag na kaperahan. Plus, dumagdag pa yung kaso niya, mga bossing, na human trafficking. Malamang ang ending niyang si Roque, baka din dito ho. Diba? Kagaya nitong si Garma. Hindi pala totoo yung mga sinasabi mo,
na idinadahilan mo, ba't humihingi ka ng asylum O sige, sipa ka din dito sa Netherlands. Ipapauwi ka namin sa Pilipinas. Bukod kay Garma, pinaaresto na rin ng korte si dating PNP chief, PNP, mali, National Police Commission Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo at police official Jeremy Kausapin, Santi Mendoza at Nelson Mariano at Bato de la Rosa. Ay, wala. Sorry. Kayo wag nyo wag nyo ngang idinadamay si Bato de la Rosa dito. Kinakabahan yun. Alam nyo, nakamatsyag huyo sa mga balita. Panigurado ako. No, mayat-maya ang tingin nun sa balita. Bakit naman hindi? Yung pangalan niya, ang tingin at pinakamalapit na i-request na ng ICC. Sabi ko nga ho sa inyo, mga kababayan. Diba? Ngayon, 3 kaso. Yung meron sa dating Pangulong Duterte, mga bossing. Ano nakaakibat na pangalan doon? Yung mga co-perpetrator daw ho, kagaya nung De La Rosa, kagaya nung Vitaliano Aguirre. Ano pa expect mo dyan? Kaya nga ho yung Mark Ramos ang sabi, hula ko lang to. No, pero maaari at posible Oktubre 1. Kaya Oktubre 1, bakit? Kasi mga ganyang buwan no? O mga ganyang petsa. Tayo na binibigla biglang kapapasok lang na balita. Biglang ganun na. 'Di ba? O kaya unang Lunes, o kaya naman Oktubre 5. Tama ba ako? Yung 5 ay unang Lunes ng Oktubre? Posible. Di ba mga kababayan? At titignan ko lang yung petsa para sigurado tayo. Ayun Hindi, 6 pala. yung 5 pala, yung Oktubre 5 sa linggo. 6, pwede. It's either 1 or 6. Posible ho, mga kababayan. Uulitin ko, ito po ay aking tingin lang, mga kababayan, na posibleng petsa na magkalabasan ho ng warrant of arrest, mga bossing. Ito, nauna na yung kay Garma, baka sumunod na yung sa ICC. Magulat kayo, 1 pa lang. Sabog na yung balitang yon. Alex Peran, ugali ni Quezon at Pitbull, iisa, pero puro kasinungalingan at kahambugan sa Senado, sabi ni Alex Peran. Huy, grabe ka doon sa dalawa. Anyway, alisin ko na ho yan, mga kababayan. Gusto nyo muna, yung gusto nyo muna